Yan po ay kaganapan sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo, isang senaryo na kung saan sinama sila ng ating Panginoon sa isang bundok, marahil pagabi, tapos ay doon may naganap po nakakaiba sa ating Panginoon Kristo. Ay sa binasa, ay siya ay nagbago ng anyo. Yan, At ang pagbabago ng anyo, actually parang naiba rin sa ibang naiba rin ang itsura talaga niya ng kanyang mukha, Tapos merong nakatabi pa siya na dalawa. Binanggit na si Moises at si Elijah, mga Old Testament characters ng mga popular at kinikilala ng mga Israelita. At itong tatlo namang ito, kung natandaan nyo, kung sino po yung tatlong alagad na yan? Si Pedro, si James at si John. Si Peter, James, and John. Okay? So sila po yung tinatawag na the core three. Yung silang inner circle. Kumbaga, tapos saka pa yung 12. So yun po yung... at sila ang nakasaksi mismo ng pagbabagong anyo. Isang pagbabagong anyo na kaningningan ang ipinakita. Kaya po, yan po ang aking kinuha patungkol sa pagniningning. Mismo, literal ng ating Panginoon Kristo, At kaya po dyan, mula po dyan sa ating tatalakayin niyan, ito po ang pamagat natin. Yan. Basahin po natin. Magningning sa gitna ng kahirapan. Yan. Yun lang, Parang pagniningning, ang iniisip natin marahil ay patungkol sa parang masaya lagi. Okay? O parang jubilant, Pero, meron pong pagniningning, na mga maaaring mangyari kahit sa panahon ng pagdurusa. At titingnan po natin mismo sa buhay ng Panginoong Kristo kung paano siya nagningning kahit na ang haharapin niya ay kahirapan. Okay? At ito po ang ating buod, kagaya lang ating tradisyon. Basahin po natin. Go! Magagawa nating paranalan ng Diyos kahit sa gitna ng mga hinaharap nating tiisin sa buhay kung ating tutularan ang halimbawa ni Kristo at susundin ang kanyang mga turo bilang mga disipulo. Amen po ba? Sang-ayon pa rin po ba kayo dyan? Pagka patungkol na sa paghihirap ay magniningning pa rin tayo at mapaparangalan natin ng Diyos. Tunay po sa lahat po, kaya nga po alam niyo po yung mga awitin na pinaawit. Hindi kami nag-uusap na aking sa patungkol sa kanyang ipiprepare. Tapos na mensahe ko nakagawa na. Pero yung mga awit niya ay akmang-akma din po sa ating mensahe sa umagang ito. Hindi kita iwan, pababayaan ng pangako niya. Dahil yan po ang mga nilalaman din ng ating mensahe sa umagang ito. At buwan po dyan, meron po ako mga ilang kinuha, at least 3 puntos din, na mga dapat tandaan upang magningning sa gitna man ng kahirapan. Paano nga ba tayo makapagniningning? Usually, ang dulot ng kahirapan, ang mga pagsubok sa buhay ng tao, at parang nalulungkot, di ba? Parang nadidepress pagka may mga problema, may pagkakasakit. Pero ang ibig sabihin na magningning sa gitna ng kahirapan? Okay? So, unang dapat natin tandaan, nagbigay ng halimbawa ang Panginoong Jesucristo. At yun nga po, sa ating pong passage, may mga binigay pong halimbawa ang Panginoong Jesucristo sa ating mga pagharap sa mga kahirapan. Ang una, sa verse 28 po, sinabi doon na umakyat nga po sila, makalipas ang halos 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, yung mga previous na mga aral niya, ay umakyat siya sa bundok upang manalangin sinama niya sila Pedro, Juan at Santiago. So yun po, noon, pangunahin po kay Kristo ang pananalangin sa Diyos Ama. Yun po ay nagpapahiwatig po kung paano tayo nagiging handa sa anumang hamon ng buhay, yung pagiging mapanalanginin. Sinabi po sa Marcos 1:35, sabi po noon, ay madaling araw pa, ito yung ibang eksena naman. Madaling araw pa, bumangon na si Jesus, nagpunta sa isang ilang na lugar, remote place, upang manalangin. Yun po ang kanyang habit every day. Ang manalangin sa Ama. Kung isipin natin, di ba siya na nga ang anak ng Diyos? Kailangan pa ba na yung manalangin? Take note, siya po ay anak ng Diyos
na nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang kanya pong buhay sa mundo, bagamat siya anak ng Diyos, hindi po yung pagiging Diyos ang kapangyarihan na lagi niyang ginagamit. From time to time, ginagamit niya. Pero mostly, ang buhay po ng ating Panginoon sa Kristo, kagaya ng ating tao, na kailangan dumepende sa Diyos para kumilos sa kanyang buhay. Ganun po, dahil siya po ay perfect God, perfect man din. Oh. Yung po, kaya nandun po yung dependence ng ating Panginoon sa Kristo sa Diyos Ama. Nakikinig po siya sa instruction ng Ama kung ano ang kanyang gagawin. Okay? So yun po ang unang halimbawa na dapat nating tularan sa ating Panginoon sa Kristo. Ang pagiging mapanalangin. Alam niyo po, pagka po tayo may araw na parang basta na lang natin hinarap, hindi man lang tayo nanalangin sa Diyos, hindi man lang naisip na magbasa ng kaunti sa Biblia. Parang natin sinasabi sa Diyos na ako na bahala sa buhay ko. Panginoon, ako na lang. Akin muna ang araw na ito. So, hindi tayo maalas sa Diyos pagka ganyan po. At dahil doon, prone tayo na mahulog sa maraming tukso. Kaya yung pananalangin po, sabi ng Panginoon sa mga alagad dati, manalangin nga kayo at nang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang Espiritu ay may pagkukusa, ibig sabihin, willing na magpasakop sa Diyos, pero mahina ang laman, ang ating katawan. Yung mga appetites ng ating katawan nito ay prone na mahulog sa tukso. Okay? Pangalawa, under mo niyan, pinatunayan sa mga alagad ang kanyang kadakilaan sa pagbabagong anyo. Ang Panginoon Jesus po, siyempre nasa point siya na pinuprove patuloy na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang sugo ng Diyos at siya ang anak ng Diyos. At isa po ito sa mga patunay. Bukod pa sa kanyang mga paghihimala, pagpapagaling sa mga sakit, pagpapalayas sa mga may sinasabihan ng masamang espiritu, at pagbuhay ng patay. Ito po isa pang climax. Actually, dahil malapit na siyang ipako sa krus. Na kung saan nagbago ang kanyang anyo. Kung titingnan niyo po sa inyong sa passage nyo, diyan sa pamagat, karaniwan po, lalo na sa mga ganitong Biblia, may mga may mga cross-references, yung mga passage. Ito po ang Lucas chapter 9, ayan, yung passage ng Transfiguration, ay may katapat din na passage sa Marcos at saka sa Mateo. Kaya, yun po ang tinatawag niyo po ay synoptic gospel. Sabihin, may mga detalye ka pang makukuha doon sa iba na wala dito sa ating passage ito. Kaya ang gagawin dapat para mas makuha mo yung kabuuang picture ay di basahin mo lahat at pagtingnan mo yung mga detalyeng iba na wala dito sa isa pero meron sa isa. Kagaya dito, sinabi po na nagningning ang ating Panginoon sa Kristo na napakaliwanag. Pero doon po sa Mateo o sa Marcos ay sinabi pang walang katulad sa mundo ang kalingningan nito. Siya nagningning mukha, pati ang kanyang damit ay gano'n na lang kaliwanag. Walang sapat na sabaw panlaba na makapagpapabuti. Higit sa kabutihan. Sabi nga sa isa pa, mas maningning pa kaysa sikat ng araw. Tignan nyo, natitigan nyo na po ba ang araw sa katanghalian dapat? Hindi po, pero mas maningning pa raw sa sikat ng araw. Ganun po ang description. Ito po kasi, syempre, yung mga alagad na nakaka-recall ng mga pangyayari, lalo na yung tatlo, si Pedro, lalo na. Okay. So, doon po, pinatunayan, sa verse 29, sabi nga po doon ay, habang siya nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. So, doon sa ibang passage, mas makikita niyo po yung description pa doon. Tapos, sa verse 32 naman, jump tayo na konti sa 32, sabi doon, natutulog sina Pedro noon at pagkagising nila, nakita nila si Jesus na nakasisilaw ang anyo at may dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Pagka sinabi nakasisilaw, hindi mo matatagalan, di ba? Natitikan. Hindi ka makakadiretso ng faith. Kaya sabihin, nakasilaw talaga. Ibig sabihin yun, nakita nila na yung eksena ngayon, kaya sila nakaganon. Siguro, naisip ko lang, kung napanood niyo po yung pelikulang The Lord of the Rings. Di ba parang may part doon na nakita parang ni Frodo, na may nung siya ay parang may tama ng saksak.
may dumarating na elf. O kung natatandaan yung babae, na yun ay prinsesa ng mga elves. Ano? Na parang ang tingin niya, ay napakaliwanag. Nare-recall ba yung mga nakapanood noon? Pero pagka yung natural, ay di yung katulad nila mga tao na ang kasuotan. Pero parang giningin yung dumating. Parang gano'n, Pero hindi pa yun, yung dinidescribe patungkol sa ating, yun ay sa pelikula lang. Ito, tunay talaga. So, nasaksihan ni Pedro, at yun po ay intention ng Diyos, intention ng Panginoong Jesus, na ipakita sa mga alagad para sila ay lubusan. Na talagang manampalataya na siya nga ang anak ng Diyos, siya nga ang Mesiyas. At siya ay may kadakilaan, kaniningan na kagaya ng Diyos. Nakita rin nila si Moises at nabatid nila na si Moises at si Elijah yon. Doon sa ibang passage, mismo ang nagsabi si Moises at Elijah, lumitaw kasama niya. So yun po yung mga ilang detalye. And then ito po ang sa ikalawang Pedro, kukuha po tayo ng cross-reference. Kasi mga iba pang talata ay kailangan po natin. Sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 16 to 18, ito po ngayon ay pagpapatutuo na ni Pedro sa sinusulat na niya. Pero later on ito, after na ang Panginoon Jesus ay nasa langit na at matagal na natatag ang mga churches nung una. Sabi po dyan sa verses 16 to 18 ni Pedro, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. At yun po, referring to that incident. At sabi doon, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito ay nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Yan. Hindi ba nabanggit kung anong pangalan ng bundok, pero tinawag nilang banal na bundok. Sabihin, after a while, nung pagkalipas ng ilang panahon, nasa langit ang Panginoon sa Kristo, meron ng church noon, isinulat ni Pedro yun. At alam niyo po, kaya niya sinulat kasi hindi pa nila sinasabi sa iba dahil may instruction ng Panginoon sa Kristo. So yun po, yung pong nagbigay ng halimbawa ang Panginoon sa Kristo, siya mismo sa bilang Mesiyas, ay tumanggap ng karangalan at ng kaningningan, kaluwalhatian buhat sa Ama para patunayan sa mga alagad. Pero alam niyo po, yun po isa konteksto na siya ay magdurusa. At yun po yung kasunod. Pinagtibay kay Kristo ang pagdurusa at kamatayang darating. Yan, So, yun naman ang parang nakakapagtaka, na doon naganap. Pero, yun pala ay parang introduction sa kanyang suffering. Yung pagpapakita ng kanyang kaningningan. Tingnan niyo po sa verse 30 to 31, ito naman na sinasabi. Okay? Dahil yung lumabas na mga katabi niya, biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Si Moises po, siyempre sa lumang tipan, kilalang mga Israelita na nagpalaya sa kanila sa Egypt, At kagaya ni Elias, propeta rin. Prophet din po. So pareho silang prophet. At sila yung mga prominent prophets sa Old Testament na nagpakitang may kaningningan din. So, maningning din naman. Pero iba po ang kaningningan ng Panginoong Kristo. Mas maningning. Pinag-uusapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Yun po pala ang kanilang pinag-uusapan. Ay, parang baga sinasabi ni na Moises at Elias, ay, ikaw ay mamamatay. Pagdating na ikaw ay gihira, paharapin mo na ang iyong misyon. Kaya po nasa kaningningan si Moises at Elijah, sila po yung mga patay na. Pero inalaw ng Diyos, at least sa puntong lang yun, dahil para sa layunin ng Diyos sa patunayan sa mga lagat. Pero take note, baka po ito gamitin ng iba na, di ba bumabalik pa ang patay? Hindi po. Yun po ay ang Diyos mismo ang nagbigay ng pagkakataon yun. Hindi po norm yun. Hindi na po bumabalik yung makaluluwa ng patay. At hindi po sa isang mensahe, aking pong bibigyan din ng lina. Pero may pagka ang Diyos na po ang nagbigay ng kanyang layunin, maaari po niyang gawin yung mga bagay niyo
upang patunayan ang kanyang mga lingkod ay sila nga ang kanyang sinugo. Sa Lucas 22:42 po, ito ang sabi, kaya pangalawa po na meron tayong Bible, hindi ko po lahat ay display ang mga verses. Maganda po na masanay tayo na nagsasaliksik at nakikita natin mismo ang mga verses sa Bible. Sabi ko doon sa Lucas 22, verse 42, ang ganito. Okay. Sabi niya, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito po yung tayo naman ng Panginoon Jesus na nanalangin na sa Gethsemane, the night before His crucifixion, no? Na kung saan, ang Panginoon po, Jesus, alam niya kasi, sinabi nga ni Moises Elijah na talagang maghihirap siya. Ang Panginoon Jesus, nanalangin din para maalis yung hirap ngayon. Diba? Na nakita niyo po, sabi, Ama, kung maaari, 3 times yun. Sabi nga, yung kanya daw pawis ko parang dugo eh. Pag tagaktak ng dugo, dahil sa nakikita niya, yung pagdurusa, naharapin niya. Matindi. Kaya sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kung maaari, sana, wala na lang din. Pero, sabi niya, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo pa rin. Ang magana. Marahil tayo din, lalo na tayo pag tayo tao, marahil na ang Panginoon sa kanyang katawang tao, doon yung ating tendency ba na ayaw natin ang hirap. Ang gusto natin ay yung comfort, di ba? Kaya parang nilalabi. Pero ang mahalaga doon, ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, higit sa lahat, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Yan po rin ang halimbawa na dapat natin tularan sa ating Panginoon Jesus. Parang ayaw natin talaga na tayo dumanas ng hirap, magkasakit, Pero pwede ba natin sabihin, pero kung ito ang kalooban ng Panginoon, dahil may tinuturo ka sa akin, lalo ako magtiwala sa iyo. Para hindi ako makalimot sa iyo at hindi laging umaasa sa iyo. Masasabi ba natin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Yan. Kahit pwede naman natin sabihin, Lord, sana huwag na lang ako maghirap, sana huwag na lang siya magkasakit, sana gumaling na lang siya. Tama naman yun, pwede yun. Pero doktoran po natin, kagaya ng Panginoon Jesus, pero kung ang kalooban mo, yun po ang masasabi, hindi ang kalooban. Okay po ba yun? Yan po ang halimbawa ng ating Panginoon Jesus. Even to the point of death, naging obedient siya. Kaya naman siya po ay itinanghal at tinaas. Okay, so yun po muna, na dapat natin tandaan kapag tayo nasa sa kalagitnaan o humaharap tayo sa mga kahirapan. Nagbigay ng halimbawa ang Panginoon sa Kristo. Sa Hebreo 12:2, actually yan po ay nasa sa bulletin natin. Sabi ko doon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Na siya, dahil sa kagalakang nakaset sa mas tinignan niya yung kagalakang magiging bunga pagkatapos ng kanyang paghihirap. Dahil sa kagalakang kanyang tinitingnan, hindi na lang yung pagdurusa, ay hindi niya ikinahiya, hindi niya inalintana na harapin ang kamatayan sa krus. Di po yung sinasabi sa Hebreo. Tayo rin po, pagka may mga pagdurusa tayo ngayon, okay, may tinatanong tayo na pagdurusa, iisipin na lang natin na darating din naman ang liwanag after ng kadiliman dahil kasama ko ang Diyos. Amen po ba? Kasama natin ang Panginoon. Kung inaalaw ng Diyos o dumating sa atin ng mga problema, ibig sabihin yan, sasamahan tayo ng Diyos. Dahil sabi niya, wala pong pagsubok na dumating sa inyo na di naranasan ng lahat ng tao. Kundi pagdating ng pagsubok, tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaan kayong subukin na higit sa inyong makakaya. Kundi pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Nananalig po ba kayo sa Diyos? Na totoo ang kanyang pangako? Yun po. Ganun po ang ating Panginoon Jesus. Tularan po natin siya. Okay? Pangalawa po natin dapat tandaan ay dapat natin sundin ang turo ng Panginoon sa Kristo. Siyempre, may mga instruction po siya kahit sa panahon ng kahirapan o panahon ng mga hinaharap na pagsubok. Malapit na po siya magpaalam sa kanyang mga alagad. Alam niya na eventually, ang mga alagad naman niya ang haharap sa mga pagdurusa, pag-alis niya. Kaya inihahanda na niya kanyang mga alagad. Sabi po sa verse 33, ang ganito. Okay? Nang papaalis na ang mga lalaki, sabihin, paalis na sina Elias at Moses, Sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami.
Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa kay Elias. Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Para baga, naalimpungatan, Marahil, sa akin po pag-aaral nito, ay yung ibig sabihin ni Pedro, dahil katatapos lang po nila, o maring ongoing, yung kanilang tinatawag na Feast of Booths. Yung pista ng mga tolda. Yun po ay isa sa mga pinagdiriman ng mga Israelita, taon-taon. Parang, ino-observe nila yun, bilang pag-alala sa kagaya ng ginawa nila sa wilderness, na sila'y tumira ng 40 years sa wilderness sa mga tolda. At yun po ay naging bahagi na ng kanilang tradisyon, taon-taon na pinagdiriwang nila. Na yung mga Israelita sa panahon yun, lumalabas sa kanilang sariling bahay, gumagawa ng tolda para nagka-camping sila ulit. Kaya marahil sinabi ni Pedro ito, dahil either katatapos lamang or ongoing pa yung Feast of Booths. At sabi niya, gagawin din niya ng tolda si Moses at si Elijah. Doon na lang sila sa bundok. So parang gusto nila, maganda itong tanawin ito. Kailangan magtagal ito. Parang sa marahil sa isip niya, dahil parang naalimpungatan. Pero, hindi yun ang nais ng Panginoon. May gusto, minsan meron tayong gusto mangyari. Gusto natin, pagka siguro, nakadalo tayo sa camping, kabataan, o mga parang kasaya-saya. Marahil sinasabi niya, sana huwag na lang matapos ito. Dito na lang tayo. Kasi masaya Parang wala kang gaano binoproblema doon. Kaya hindi ganun. Babalik pa rin tayo sa natural takbo ng buhay. Ano sagot doon? Sabi nyo, nung sabihin ni Pedro, biglang may nagsalita ngayon. Sabi diyan, no, verse 34, nagsasalita pa siya, nang liliman siya ng ulap, at natakot sila ng matakpan sila dito. So nagkaroon ng clouds doon. At may nagsalita, may isang pini nagsalita sa ulap, ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan niyo siya. Yun, ano mo yung sabihin? Ang sinasabi ng tinig, si Jesus ang inyong pakinggan. Sa kanya kayo sumunod, kung anong sasabihin niya, yun ang gagawin. Hindi yung plano niyo. Nakuha niyo ba? Ganun din po, At makikita natin, sunod na sinabi ng Panginoon Jesus Cristo, huwag niyo ipagsasabi itong nakita niyo. Ganun po, So, kailangan, ano lang dapat sabihin o gagawin at ano lang hindi dapat. Sabi po sa 136, basahin ko lang po, Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna nila ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag. Yun po yung nasa sa ibang passage na detalye. Kaya sabi ko po, tingnan nyo rin po yung ibang passage. Dito wala kasi mismo sinabi ng Panginoon, huwag nyo sasabihin kahit kanina. Itong nasaksihan ninyo. Hindi pa timing. At ganun nga, sinunod ng mga alagad, hindi nila ipinamalita. Yung pakihan niya sa ating Panginoon sa Kristo. Ganun dito tayo. Kailangan kung maging obedient tayo sa clear instruction. Kung ano lang ang dapat sabihin o gawin, o ano lang hindi dapat gawin. Minsan po, ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, kahit sa ibang mga tao, may pinagaling siya. Either napalaya sa demonyo o kaya ay napagaling sa karamdaman. Sabi niya, huwag mo ipagsasabi ito, ha? Ay, ang nangyari, hindi naman talaga pinagsabi lalo. Ang nangyari tuloy, ang Panginoon sa Kristo, hindi na makapunta doon kasi napakaraming crowd din nahanap siya. Yun po yung instruction ng Panginoon para hindi siya dumugi ng mga tao. Kaya lang, hindi naging masunod. Kaya, umalis tuloy doon sa lugar nila ang Panginoon sa Kristo. Nakukuha niyo po ba? Ang Panginoon sa Kristo po ay may timing. Hindi dahil sa tayo excited. Lagi gagawin natin isang bagay. Kailangan may malinaw na muna na tayo narinig na instruction. Okay? Kaya kailangan po ito. Sa mga pag-uusap po yun at pagtatanong ay magaganap. At syempre, ang ating pinakikinggan mismo ay ang salita ng Diyos. Kailangan maliwanag sa atin ang salita ng Diyos. Para alam natin kung ano dapat natin sabihin o hindi dapat. Tingnan po pangalawa, ang magpili na magtiis at magtiwala sa panahon ng kahirapan. Yun po ang dapat natin sundin na turo ng ating Panginoon sa Kristo. Napiliin natin maging mapagtiis tayo sa halip na magreklamo. Diba? Nung dumaranas po ang mga Israelita sa wilderness noon, ay nagreklamo sila. Samantalang kadami namang pinatunayan na ang Diyos na kayang maghimala ng Diyos sa kanila, pero nagreklamo sila. Diyan po sa Juan 15, di ba po babasahin niyo po, ay sinasabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad na kayo ay persecuted.
uusigin kayo ng mundo. Lalo na pagka wala ako. Pero tandaan nyo, kapag kayo inuusig, ako talaga ang inuusig nila. At kung ano ang gagawin nila sa akin, kung ako'y kanilang kinapuotan, kapupuotan na nila kayo. Dahil hindi kayo makasanlibutan. So, yun po yung impending na suffering, na kahalagin ng mga alagatin. No? So, inihahanda ng Panginoon sa Kristo sila. At sa unang Pedro, 4:12 at 13, ito po, basahin ko naman ito. Ito yung paalala. Si Pedro mismo na nakasaksi at nakarinig ng salita ng ating Panginoong Kristo. No? Ito ang kanyang mga paalala. Sabi sa chapter 4, verse 12 and 13, ang ganito. Okay, pakinggan po natin. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Yun po. Huwag daw po tayo magtaka pagka tayo humaharap sa maraming pagsubok. Sabi po magalak kayo. Sino po sa atin ang gayon na, anong tugon sa pagsubok o sa problema? Oh, dahil problema, yes! Ganun po ba tayo? Pero, sabi po sa Biblia, magalak tayo. Kasi, sa perspective na, mayroong ginagawa ang Panginoon na paghubog sa akin, o kaya ay, sabihin, kung bumibagat na ang pagsubok, tumatatag na ang pananampalataya ko. Kasi sabi niya, hindi natin bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Di ba? Tama mo ba? Eh, ibig sabihin, kaya natin. Kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Kaya mabigat na eh. Ay, ibig sabihin ba, mas matatag na pala ako. Ay, mas mabigat na ang pagsubok eh. Kasi hinuhugot po tayo. Kasi kailangan po yung mindset natin, perspective, ay nakaayon sa turo ng salita ng Diyos. Ano? And then, ang pagpili na gawin ang tama at mabuti sa paningin ng Diyos kahit maaaring magdusa. Di po eh, kahit naman, ang nais ng Diyos, siyempre, piliin natin ang tama. No? Kahit na tayo mahulog na lang sa tukso. Halimbawa, niyayaya kang barkada mo na mag-umimik. Eh pero alam mo, sa gagawin nyo, magiging hindi ka tapat sa iyong pamilya o sa iyong trabaho o sa iyong asawa. Magkakasala ka. So, Kristiyano ka. Kung tatanggi ka, dahil na tama, maaari, ikaw ay itatakul ng mga barkada mo o kaibigan mo o katrabaho mo. Maaari ka mag-bisa. Lalo na kung bossing mo. Di ba? Oy, naman tayo, sama ka. Ano gagawin? Pero sabi po dito ngayon sa unang Pedro, yung kadungkong lang po, 14-16. No? Okay. Pinagpala kayo kung kayo'y ginugutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyong espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyari, magdusa, ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ang sinasabi ko, kung tayo magdusa dahil tayo may ginawang mali, dapat alamang, dahil konsekwensya ng pagkakamali natin, dapat lang tayo magdusa para tayo matuto. Pero kung ang pagdurusa natin ay dahil sa ating paninindigan sa tama, ay hindi dapat natin ikahiya. May recent lang na masid ko lang yan doon sa update sa Olympics. May isa pong parang ng kanyang pananampalataya, kasama sa Olympics, binash siya, parang kinikriticize siya ng mga tao. Pero hindi, sabi niya, mas mahalaga sa akin na maparangalan ng Diyos kaysa sa sinasabi ng tao. At alam ko maraming ganun po doon. Yun po. Tayo po ba? Handa po ba tayo na manindigan para sa ating Panginoon sa Kristo? Kahit na sa ating paninindigan, alam natin tayo ay kamumuhian ng mga tao. Tayo ay maaaring mawala ng trabaho o kaya ay may mga disadvantages na gagawin sa atin ng tao. Pero yun po, sabi ng Panginoon Jesus, kung alam mong nasa tama ka at ayun ang kalooban ng Diyos, hindi mo dapat ikahiya, salib parang alam ng Diyos, at kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya ka na alisin ng Diyos sa mga mapapanganib na mga tao. Hindi ko na lumabanggit pero siguro alam niyo yung kwento ni Daniel
Sa Lion's Den, no, nanindigan siya na sa Diyos lang sasamba. Gayun din ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, nanindigan sila na hindi yuyuko doon sa ribulto na pinatayo ni Nabucodonosor. Kahit buhay na ang nanganganib sa kanila. Handa po ba tayo? Kapag buhay na ang nanganganib sa atin, pero dahil maninindigan tayo para sa Panginoon. Yun po kasi ang paraan para tayo makaharap talaga sa mga kahirapan na magniningning para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nagningning yung tatlong doon sa apoy. Lalo, at kasama nila ang maningning, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo sa Old Testament. Nihulog sa pugon, yung tatlo. Lalo sila nagningning. Hindi lang literal nagningning, kundi after that, nagningning sila dahil sila Nabucodonosor, nakumbinse na yung kanilang Diyos ang tunay at lahat ng hindi sasamba sa Diyos sila naman ang mapupunta sa pugon. Kaya eventually, nagkaroon ng pagsamba sa tunay na Diyos. Yun po yung mga kapalang makikita po natin, kabaligtaran, yung karaniwan nating gusto o karaniwan nating mga pananaw sa sinasabi po ng Biblia kung paano dapat tayo mamuhay bilang Kristiyano. Kasi napag-usapan lang po namin, pagkwentuhan namin ni Kuya Danny. Dahil lagi kami kikwentuhan dito. Paano ba naninindigan ng mga Kristiyano? Paano mga OFW? Isang sa mga tukso sa mga Kristiyano sa OFW. Dahil sa sila naharap halimbawa sa mga nape-pressure sila sa government o kaya ay nagkaroon sila ng problema, pero inalok sila na mag-Muslim ka na. Para malampasan mo yung mga yun. Meron ka pang pabuyang iba, meron ka pang pera. Meron po ako mga kalala na gano'n na. Pero ano po ang ibig sabihin? Hindi po mahalaga ang paninindigan kay Kristo. Well, na-mention ko lang po yan, in relation sa atin. Marami pa po mga example na nagpapakita na either tayo nanindigan o hindi sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay, pangatlo, ginagamit ng Diyos ang mga kahirapan upang hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Ito rin po ang dapat natin tandaan. Dapat nating perspective. Ano mang paghihirap dinaranas natin? Sabi po sa Roma 8:28 at 29, ganito, marahil sa ulan niyan. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang pangalan. Mga umiibig sa Diyos, yung mga umiibig sa Diyos, ay pwede daw po tingnan na para sa ikabubuti yung lahat ng bagay na nangyayari. At siyempre, sa lahat ng bagay na yun, hindi lamang magagandang bagay, kasi kahit po mga papapangit na bagay, di ba, ay para sa ikabubuti. Dahil kung sila yung umiibig sa Diyos, ginagamit po ng Diyos yung mga kahirapan, mga pagsubok, mga problema, para hubugin ang pagkatako natin patungo sa wangis ni Kristo. Diyan po kasi nasabi sa verse 29, sapagkat tayo mga itinalaga niya, mga tinawag, upang mapatulad sa wangis ni Kristo. Yun po yung ultimate, dulang goal ng Diyos sa ating pagiging Kristiyano. Ang tayo ugali natin, ang ating pananaw, ay maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Naisip niyo po ba natin yun? At yun po ba tinatanong natin? O baka, kagaya ko, isip ko lang, basta ako'y sumisimba, basta ako'y mabait, at marami akong kasocialize sa church, siguro yun na ang buhay Kristiyano. Pero sa Biblia po, ang ibig sabihin, ang tunay po na layunin, ang pagiging Kristiyano, ay makatulad sa ugali ng Panginoong Kristo sa kanyang pananaw, sa kanyang pagiging masunod. Yun po ang pinakamataas na layunin ng Diyos. Dahil tayo nga po tinatawag na mga anak ng Diyos. Kaya dapat, yung talagang katangian ng mga anak, kagaya ng ating Panginoong Kristo. At yun po yung magaganap eventually sa atin pagka tayo nasa piling na lalo ng Panginoon. Tayo luluwalhatiin din, kagaya ng ating Panginoon Jesus. Yan po natin, ilang mga ang ating pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ito tinatalisay ng apoy. Diba? Sabi dyan yun po ang ating verse for the week sa bulletin. Maaaring masaulo po natin. Sabi doon, tingnan ko po at hindi ko nadala yung bulletin ko. Sabi po sa verse 7, inyo nga po basahin kasama dyan sa inyong bulletin o kaya sa inyong Bible. Ready? Go!
Diba? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Diyos. So, inilitulan po ang ating pananampalataya sa gintong pinupurify. Paano ba pinupurify ang ginto? Sa apoy. Sabi nga, 7 times hotter ang apoy para maalis yung mga dross, yung mga dumi, mga impurities. At ang manatili lang yung dalisay na ginto. Ngayon, ang ating daw pong pananampalataya ay higit pang mahalaga kaysa ginto. Sa harapan ng Panginoon. Ito'y dinadalisay din ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Ng mga pagsubok sa buhay. Ng mga suffering, kahirapan. Kaya maaari po tayong magkaroon talaga ng sense of rejoicing kapag kami mga pagsubok dahil may pananaw tayo na may ginagawang mabuti ang Diyos. Mas ginuhubog niya ako. Inaalis niya yung mga papangit pa sa buhay ko. Yung mga ugali na hindi dapat sa buhay ko. Dahil karaniwan po, kung kailan tayo na dumaras sa problema, doon tayo nagpapakumbaba. Di ba? Doon tayo nakakaroon na sa kailangan ko pala humingi ng tulong. Hindi ko pala kaya lahat. Kaya ko na sa mga mayayaman, hindi kaya lahat ng pera, masolusyon. Pagka ang problema na away-away ng pamilya. Di ba? O may mga sakit din, hindi kaya gamutin. At marami pang iba. Yung po mga halimbawa, ano lang yun at ikinukulong yung mga nakakasala. Yun po, para sila ay magkaroon ng reflection. Sa kanilang pagkakamaling ginawa, kailangan nila talaga humingi ng tawad sa Diyos, pagsisi at pagbago. At yung pong panahon nila sa kulungan o sa mga paghirap ay ginagamit ng Diyos to cleanse away yung mga pangit sa buhay. Ngayon, hindi natin kailangan makulong ng gano'n. Kaya habang tayo po ay dumaranas sa mga pagdurusa, paghirap, problema, from time to time, hindi naman araw-araw talaga yan, ay ating i-embrace yung plan ng Diyos sa ating buhay. Magpakumbaga tayo sa Kanya. Huwag sali po na piling natin magtampo. Wala, yung mag-church. Hindi mo sinasagot dito sa aking kapanalangin, lagi na lang ako may problema ng gano'n. Kahit ako minsan, nagkagayon. O kaya ay, kapatid naman yun lagi ng kapangit. So, hindi kapangit na ugali sa akin. Kaya nandidiscourage tayo. Pero alam naman natin, hindi yun. Hindi siya ang ating dahilan ng pagsama sa gawain. Di ba? O may mga iba pang bagay na yun ang nagiging dahilan kaya tayo nawawala ng gana sa ating spiritual na buhay. Pero take note. Sino po ba namatay para sa atin? Hindi naman sila. Di ba? At sila rin po, kagaya natin na nasa process, nasa sa journey tayo ng paglago. Wala pa naman perfecto sa atin, hindi naman kakamali, kakasala, di ba? Ang Panginoon Jesus lang ang titingnan natin. Para po tayo ay manatiling matatag. At hindi tayo madaling matisod. Hindi tayo laging magtatampo. Isa daw, parang may nakita lang mga shortcomings sa mga programa sa church. Wala, hindi man ako mapagpala din. Lagi na lang may mali. Hindi ko dapat kailangan. Ay di, tulungan mo na maiayos. Ikaw ay mag-offer ng iyong paglilikod. Sa halip na iniisipin po natin, perfect dapat lahat. Of course, gusto natin maging ganun. Pero tayo po ay mga nasa sa proseso ng paglago. Pagpasalamat tayo sa Diyos. Na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon, makasama sa kanyang gawa. Kailangan po natin lumago at maging matatag sa ating buhay pananampalataya. I-embrace natin yung mga problema na bahagi yan para tayo pagpalain ng Diyos kung tayo lamang ay magiging masunurin sa pagdaan nito. And the next, natin. Nagbubunga ng mabubuting katangian ang nalalampasan nating mga pagsubok o pagtuwid. So, kaugnay po yan. Sabi naman po ni Santiago, ang ganito. Sa verses 2 and 3 ng chapter 1. Sabi niya, okay, dapat, mga kapatid, magalak kayo. Ito pala nagsasabi na magalak kayo. Kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Very clear po, At dapat kayo magpakatatag
hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. At sabi naman po sa Hebreo, part ng Hebreo 12:11, ang ganito. Ito naman sa pagtutuwid, bahagi din po ng pagsubok o kaya suffering, tayo tinutuwid ng Diyos. Chine-chasten, dinidisiplina dahil tayo kamali bilang kanyang mga anak. Sabi po sa verse 11, ang ganito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Of course, sa kalagitnaan ng pagtutuwid ng Diyos. Kagaya ng mga nakulong, halimbawa. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi, maano magdulot ng righteous life pagkatapos tayo mapasailalim sa disiplina ng Panginoon. Yun yung mga tatay natin, yung mga magulang natin, dinidisiplina tayo, di ba? Lalo tayo mga bata, para tayo ay maitama ng landas. Ay lalo pang higit na nagmamahal sa atin ng ating Ama sa langit. At ang disiplina niya ay kompleto, perfecto, at para sa ating ikabubuti. Kaya kung tayo man po, ginagamit din sa prayer ng Diyos, yung mga leaders ng church, para tayo kausapin kung napapansin na tayo ay may mga napapaiba ng landas, okay, papaalalahanan tayo. Nawa po, maging tugon natin ay, salamat po. Salamat po, Pastor. Salamat po, Kuya, Ate, sa iyong paalala. Salit na tayo magalit o magtampo. Dahil yun po ang paraan ng Diyos para tayo ibalik sa Kanyang kawan at ilayo tayo sa mga mapapahamakan pa na maaari natin maranasan. Then, lastly, kapag po tayo dumaraan sa mga pagsubok, mas nananabik tayo na makapiling na ang Diyos sa Kanyang maluwalhating kaharian. Arahin mo ba? Lagi na lang hirap dito. Sana Panginoon, dumating ka na at nang matapos na ang aming hirap sa mundong ito. Kaya parang napahibig na rin ako ng ganun . Okay, sabi po sa Roma 8:18. Sabi sa verse 18, ganito. Okay. Sabi po dyan, para sa akin, sabi ni Pablo, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Hindi mo rin kukumpara yung mga sufferings sa atin ngayon dun sa glory na ating mararanasan sa ating Panginoon. At sabi sa 2 Corinthians 4:17, 2 Korinto 4:17. Sabi po dyan, ay, ganito, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, sabi pa bro, momentary, bahagya lang, temporary lang itong mga kahirapan natin. Kahit yung mga sakit natin, Dahil pagdating ng Panginoon, kinuha niya tayo, lahat okay na. Lahat ay maganda na, masaya na, wala nang sakit, wala nang gulo, wala nang kamatayan, wala nang gutom sa piling ng ating Diyos. Yung buhay natin tinatanaw, bilang mga anak ng Diyos, diyan po tayo tinawag ng Panginoon. Hindi para lang sa ating magagaling dito sa church, of course, kasama po yan. Bahagi ito ng ating training. Pero higit sa lahat, yung walang hanggang kasiyahan sa piling ng Diyos. At dahil po doon, tayo po ay may ganun tinatalagi tayo may pag-asa. Kahit ano man ang nararanasan natin sa buhay ni ito. Dahil alam natin, hindi dito magtatapos lang ang lahat sa aking nararanasan ito. Ano man ang mangyayari, mayroon akong katiyakan, darating na sandali, puro kasiyahan na. Walang hanggan. At ang aking katawang ito, nasisira, nagkakasakit, nakukulangan, kulang na isang kidney, kulang na isang mata, kulang na isang kamay, o kung ano pa man, doon kompleto na uli. Amen po ba? Nakikita niyo po ba yan? Ako yung maasa to, dahil kulang na aking ngipin, puro station na sa taas na aking ngipin. So, kailangan ko rin kompleto. At lalo na iba pa sa atin, na kulang-kulang na. Huwag ho tayo mawala ng pag-asa. Darating ang sandali na iyon na pinangako ng ating Panginoon. Kaya ito po ang ating pagtatapos at hamon sa bawat isa. Okay? Naniniwala ka ba? Una,
na nagbigay ng halimbawa ang Panginoon Jesucristo kung paano dapat harapin ang pagdurusa? Naniniwala ka ba? Okay? Naniniwala ka ba na dapat nating sundin ang turo ng Panginoon Jesucristo sa pagharap sa kahirapan? Amen. At naniniwala ka ba na ginagamit ng Diyos sa mga kahirapan upang bubuin tayo sa wangis si Kristo? Amen. Dahil doon, kung kayo, basahin ulit natin, kung kayo, magagawa nating parangalan ng Diyos kahit sa gitna ng mga hinaharap nating tiisin sa buhay kung ating tutularan ang halimbawa ng Kristo at susundin ang kanyang mga turo bilang mga disipulo. I hope nakuha po natin ang nais sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya pwede natin sabihin, pagsubok, pa more. Pagsubok pa more. Parang alam natin dahil gagawin pa sa atin ang ating Panginoon. At this time, in relation po dyan, may nais ko pong sabayan itong kantang ito na kaugnay po sa ating tinalakay. All things work for our good. Yun po sabi doon sa Roma 8:28. At i-claim po natin ito. Sa ating Panginoon, makapagtitiwala tayo ng lubusan. Amen. Sabayan po yan. All things work for our good. Though sometimes we don't see how they go. Struggles that break our hearts into. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So only rest those who have known Him. All our hope is found in Him. We see the present in, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to something He just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, He alone is faithful and true.
hindi namin ang unawaan na parang kami sinasamahan mo. Kaya minsan mahanto kami sa pagtatampo sa iyo, pero hindi totoo yan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay minamahal mo. At kaya po ng iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi papabayaan. Nawa po matagpuan mo sa aming puso ang ganoong pagtitiwala sa iyo at pagpapasako sa iyong kalooban. Sige, kami po ay magninini kahit sa gitna man ng kahirapan. Ito ang dalangin at pasasalamat at pagpapasako sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Aming sabi na, Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon.